O, Eden, sino kasama mong yan? Si Renz po. Mami naman, para namang hindi mo siya kilala eh. Matagal ko na siyang boyfriend, di ba? Nandito nga pala siya para... Gusto ko po kasing hingiin yung kamay ni Eden sa inyo. Kailangan ko po ng basbas niyo para po makapagpakasal na kami. Eden? Ang dami-daming lalaki? Ba't nagtsatsaga ka dyan? Mami naman, alam niyo naman di ba na mahal ko si Renz? Bakit yung pa kami pipigilan? Tsaka nasa hustong edad na ako. Eden, pinalaki kita. Sinabi ko sa'yo na walang nabubuhay ng puro sa pagmamahal lang. Tingnan mo nga yung sasamahan mo. Hoy, ikaw lalaki. Alam mo ba yung sinasabi mo? Alam mo ba yung pinaplano nyo? Ikaw naiisa ang mata? Hindi ka bagay sa anak ko. Ang dami naliligaw dyan na nagkakagusto, mayayaman, di kotse. May mga mansyon sa Tagaytay. Ikaw, anong pwedeng ipagmalaki mo sa akin? Ma, hindi naman po yun yung pinagbabasihan namin eh. Tsaka, sisiguraduhin po namin na magsisikap po kami sa buhay namin. Hindi po kami aasa sa'yo. Eden, walang nabubuhay sa puro pagmamahal lang. Mag-isip ka nga. Tignan mo nga yung lalaking yan. Nakita mo ba yung sasamahan mong lalaki, Eden? Bulag pa isang mata. Paano yan makakapag-apply sa mga kumpanyang diklase? Eh, tignan mo nga itsura niyan. Mahirap na, tas bulag pa. Ang hirap niyan, bulag kang isang mata, Eden. Napahawa ka na din. Bulag ka na din. Hindi mo na nakikita kung anong kapansanan meron yan. Mami, Huwag mo ako matawag na mami. pasensya na po kung may kapansanan po yung isa kong mata. Pero, may trabaho naman po ako eh. Kaya ko naman pong mabuhay si Eden. Marunong naman din po ako magsumikap. Tsaka, nakakakita pa rin naman po ako. Isa lang naman po yung nabulag na mata sa akin. Kaya ko pa rin naman po magtrabaho. Tsaka may mga kumpanya pa rin naman po natatanggap sa akin. Kita mo na, Mami. Kahit si Renz, ganito siya. Kaya niyang panindigan na kaya namin. Kaya, please po, sana pumayag na kayo. Luka-luka ka, bulag ka na din. Sige nga, paano mo bubuhayin yung anak ko? Ano ba trabaho niyan? Meron naman po akong maliit na karinderya. Malakas naman po kahit paano kumita yun dahil binabalik-balikan po ng mga customer ko yung luto. Ako rin po yung nagluluto. Karinderya? Eden, pinalampas mo yung mga nanliligaw sa yung mga dikotse? Ma naman, alam mo namang hindi ko sila gusto, di ba? Bakit mo ipipilit yung sarili ko? Eh kaya nga, ba't nabulag ka na sa lalaking yan? Eh di sana, ikaw na lang yung sumagot sa kanila kasi ikaw yung may gusto, di ba? Ang iniintindi ko, yung future mo. Sige nga, pagka ganyan katigas ang ulo mo, Eden, hindi ka na nakikinig sa akin. Mamili ka kung sino sa amin dalawa. Yung mami mo o yung lalaking yan? Tita, hindi niyo naman po kailangang papiliin si Eden sa ating dalawa eh. Kung hindi pa naman po kayo handa para sa sinabi ko na papakasalan ko siya, makakapaghintay naman po ako ng tamang panahon kapag tanggap niyo na po ako. Huwag mo akong dramahan. Usapan namin pag-ina to. Hayaan mo siyang magdesisyon. Mami, hindi. Ayoko na sa'yo. Mas pipiliin ko si Renz. Tama na tong drama na to. Ayoko na rin magstay sa'yo. Ah, ganun. Malandi kang babae ka para ka mauubusan ng lalaki. Ibig sabihin, yan ang pinipili mo. Yang bulag na yan kesa sa ina mo. Ha? Oo. Siya talaga. O sige, At malaki yung utang na loob ko sa kanya. hindi na tayo mag-uasasayang ng oras, Eden. Lumayas ka sa oras na to. Ayoko makita yung pagmumukha mo. Kung gusto mo sumama sa lalaking yan, lumayas ka. Lumayas kayo! Tara na, Renz. Babe, tignan mo. Oh. Ito na yung ulam na natira sa paninda natin. Lakas kasi ng benta natin kanina. Tsaka sarap na sarap yung mga customers. Kaya nga, konti na lang pala talaga yung munggo na specialty ko na niluto ah. Pinagkakaguluhan pa rin lagi yung luto kong napakasarap. Diyan ako believe sa'yo eh. Eh syempre, inspired ako sa'yo babe. Ang ganda-ganda mo kaya. Ito naman, masyado naman. O ano, magluluto ka pa ba? Eh, kung maubos to agad, maaga pa naman. Di pa naman ako ganun kapagod. Mami? Ito ba yung mga pinagmamalaki mo? Na mga ulam?
Tinan mo nga itsura mo. Daig mo pang 7 anak. Kakaumpisa niyo palang nalosyang ka na. Yan ang napapala sa katigasan ng ulo mo. Pagsama mo sa bulag na yan. Hoy, bulag. Huwag mo masyadong pagudin ang anak ko, ha? Tita, ako... Buhay prinsesa yan sa akin! Mami, kaya ko naman po, tsaka masaya naman po ako sa ganitong buhay. Lalo na kasama ko si Renz. Pasensya na rin po pala kung galit pa rin po kayo dahil bulag ako. Pero hindi naman po ito nagiging sagabal sa akin. Kasi hiniluluto ko ng munggo na ulam. Binabalik-balikan po. Monggo? Mongoloid ka? Bulag ka? Ginayuma mo yung anak ko? Imbis na maayos ang buhay niya sa akin, isinama-sama mo rito sa karinderya mo? Mami, pwede ba? Huminahon po kayo. Nakakahiya po sa mga taong dumadaan. Nahihiya ka pala eh. Ba't sumama ka dyan sa bulag na yan? Sa'yo ako nahihiya kasi sa ugali mo. Diyos ko, Eden, baka sa susunod na punta ko dito, butot balat ka na. Ito, wag mo masyadong pagodin yung anak ko, ha? Hindi ko naman po siya pinapagod, tita eh. Kailan pa kayo kumita ang pagkudkudan yung pamunggo-munggo na yan? Kailan pa kayo umasenso kaya? Mami, pwede ba? Kung wala kang magandang sasabihin, pwede ba umalis ka na lang? Masyado ka mapanglait sa mga pinagagawa namin. Ikaw ha, mula nung sumama ka dyan, nagkaroon ka na rin ng sungay. Impacta ka na rin! Ikaw babae ka ha? Eden, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Uuwi ka sa atin o diretso kang sasama sa lalaking yan? Tingnan nyo yung nga yung pamamahay nyo. Diyos ko! Mami, di ba? Mas pinili ko si Renz kaysa sa'yo. Kailangan pa bang ulitin yun? Oo, pumunta ako rito, baka sakaling magbago isip mo. Inuulit ko sa'yo, ha? Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kesa sumama ka sa bulag na yan. Mami, sorry. Ayoko na sa'yo. Tsaka, hindi ko naman po papabayaan yung anak niyo eh. Dapat lang! Ikaw babae ka, impacta ka talaga. Mula sa araw na to, wala ka ng ina! Naiintindihan mo? Sumama ka dyan sa bulag na yan. Ayos ka lang ba, babe? Pasensya ka na, ha? Ako nga gusto humingi ng pasensya sa'yo eh. Hindi mo kasalanan. Ako yung pumili sa'yo. O siya, sige na. Magluto ka na doon. Ako na magbabantay dito. Sige, dadagdagan ko na lang din to para kasi may mga customer pa tayong bumili. Mga suki, dito na po kayo! Malapit na po maluto yung munggo! Ay, O, naku, eto na mahal. dito na yan. Bagong masarap na lutong munggo para sa mga bago nating customers na darating. Mainit ha? Ay, speaking of, may parating na customer. Oh, yan na. Servan mo na yan. Oo naman. Magandang araw po. Dito po ba nakatira si Ren Santong Luna? Ako po yun, ma'am. Alam ko na. Gusto mo ng munggo? Kasi nabalitaan mo na ito yung mabenta dito. Bestseller na luto ng asawa ko. Sige. Oo. Sige po, pwede na po kayong umupo. Isi-serve ko na lang po yung munggo. Thank you. Ako, first time yun ah. Mukhang yayamanin yung customer Kaya natin. nga eh, nakakotse pa oh. Ganda ng kotse. O ano, ako na mag-aasikaso doon? Sige, mahal. Yung kanin, okay pa ba? Oo. Yung mga, sige, samahan na lang din kita mag-serve. Bigay mo na lang din sa kanya yan. Hello po ma'am. Kamusta po yung kain nyo? Masarap siya. Naubos ko nga yung kanin eh. Actually, diet ako pero dahil masarap yung munggo nyo, naubos ko siya lahat. Sabi sa'yo ma'am, the best yan kasi itong asawa ko yung nagluto. Actually, kaya ako napunta dito. Nahiya lang ako magsabi kanina. Ano po yun ma'am? Nahanap ko si Mr. Ren Santong Luma para humingi ng pasensya. Tawad ba? Pasensya? Bakit naman po, ma'am? Kasi 1 year ago may nabangga ako. Pero sa sobrang kaba ko kasi, tinakbuhan ko. And ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. So, hinanap ko kayo. So, kayo po pala yung nakabangga sa akin. Mhm.
humihingi po ako ng tawad sa nangyari. Sa totoo lang, ma'am, nung mga panahon na nabangga niyo ako, ito po yung naging dahilan kung bakit nabulag itong kanang mata ko. Galit na galit po ako nun sa inyo. Pero dahil lumipas na po yung mga panahon at napagtanto ko rin na aksidente yung nangyari, wala naman po may kagustuhan at bumalik pa kayo dito para humingi ng tawad. Matagal ko na po kayo napatawad. At saka, sa totoo nga niyan, yung asawa kong si Eden yung dapat na mababanggan nyo. Pero niligtas ko po siya. Kaya yun, sa akin po tumama yung mga bubog napunta sa mata ko kaya nabulag po ako. Pero ma'am, huwag po kayong mag-alala. Tulad ng sinabi ng asawa ko, matagal na kayo napatawad. Kaya kalimutan na po natin. Tsaka, okay naman po kami dito ngayon eh. Wala naman po naging problema kahit bulag siya. Nakakapagpatakbo pa rin kami ng negosyo. Pero bilang pagbawi na din sa nagawa ko ng isang taon, paggamot natin yung mata mo, baka sakaling magawan pa ng paraan. Talaga po, ma'am? Eh ma'am, nakakaya naman po ma'am. Di ako nga naka-agrabyado sa inyo. Ba't kayo mahihiya? Ako ang mahihiya sa nangyari. Naku, kasi nung oras na yun, may doktor na po na tumingin ng mata ko eh. Malaking pera po yung kailangan magastos para makakita ko ulit. Walang problema sa pera. Kaya kong bayaran yun. Para lang makabawi lang sa atraso ko sa inyo. At saka, itong ulam nyo, ang sarap ah. May bago pala akong itatayong restaurant. Baka gusto nyo isama yung mga dishes nyo. Naku, Gusto nyo ba maging partner ko? syempre naman po, ma'am. Eh, ibig niyo pong sabihin, business partner? Naku ma'am, wala pong problema yun. Tsaka ma'am, malaking tulong po itong ibibigay niyo sa amin. Kasi po, yung mga pangarap namin bilang mag-asawa, matutupad na kung sakaling mag-work po itong negosyo na to. Eh kasi itong karinderya namin medyo maliit lang pero binabalik-balikan naman po talaga yung ulam. Kaya kung sakali matuloy po yan, mag-e-expand pa po itong business namin. Dahil sa inyo. Kasi naman, deserve naman talaga. Ang sarap ng mga luto nyo. So, paano yan? Ito yung calling card ko. Magkita na lang tayo sa hospital tomorrow morning para mapa-schedule natin yung mata mo. Sige po ma'am, marami pong salamat ulit ha. Thank you so much. Pasensya na ulit sa nangyari. Sige Walang po. anuman po yun. Ako na ako. See you tomorrow po. Naku babe, malaking bagay to para sa atin. Kaya nga eh, alam mo, hindi ko talaga pinagsisihan na ikaw yung pinili ko. Kasi tingnan mo, maraming blessings na dumarating sa atin. Hindi natin inasahan, pinakabangga sa atin. Mismo, siya yung magbibigay ng opportunity para makamit natin yung mga pangarap natin sa buhay. So ibig sabihin lang nun, makakita na yung dalawa kong mata babe. Makikita ko na yung kagandahan mo. Mo naman. Kala mo naman, hindi mo nakita yung ganda ko dati nung hindi ka pa bulag. Eh syempre mas maganda pag dalawa yung nakakakita. Siya, sige na, tama na yan. Sige na. Mo. Babe, layo na narating natin, no? Kaya nga eh, hindi ko akalain na pangatlong branch na to ng restaurant natin. Sarili nating restaurant. Sipin mo yun, ang dami natin pinagdaan ng hirap. Tapos, ang dami pa rin blessings na dumating sa atin. Nakaayos pa yung pagiging bulag ko. Alam mo, sa lahat ng bagay, kailangan tayong magpasalamat. Kasi hindi naman natin alam yung swerte natin sa buhay, di ba? Oo, babe. At saka meron pa akong isang gustong gawin. Gusto ko tumulong din tayo sa mga charity. Lalo na ang laki na rin naman ang kinikita natin, di ba? Tsaka tutulong tayo sa mga taong may kapansanan. Alam mo, magandang idea yan. Bakit kaya hindi natin simulan bukas? Pumunta tayo dun sa charity organization. Tanungin natin ano yung mga kailangan na gawin para makapagsimula na tayo tumulong. Pwede naman, mahal. Baka naman makakahingi ng kaunting pagkain. Mami? Eden, Mami, ano po nangyari sa iyo? may stroke na ako eh. Lahat na ng gamit natin, pati bahay, nabenta na nung nagkasakit ako. Nanghihingi na lang ako ng mga pagkain para makaraos. Napapunta ako dito sa resto na to.
Siya na ba yung asawa mo? Opo. Hindi naman po kami naghiwalay. Di ba bulag ka? Opo. Pero may tumulong po kasi sa amin para mapa-opera yung mata ko kaya nakakakita na po ako ngayon. Kinalulungkot ko po yung nangyari sa inyo. Bakit kayo nandito? Restaurant po namin to. Restaurant niyo na ba to? Opo. Nakakatuwa naman pala nangyari sa inyo. Ako may sakit na. Hindi ko alam kung gaano patatagal ang buhay ko. Hihingi sana ako ng tawad sa inyong dalawa. Mami, matagal na po namin kayo napatawad ni Eden. Sa totoo nga niyan, gustong-gusto namin kayong puntahan kaso baka itabi niyo lang po kami ulit. Pasensya na sa lahat ng nasabi ko noon, ha? Mami, sorry din. Hindi ko po inaasahan na mangyayari to sa'yo. Gustong-gusto kitang puntahan. Pero, inisip ko na baka mas lalo kang magalit sa akin. Pero sa kalagayan mo ngayon, mukhang kailangan na kailangan kitang tulungan. Lalo na wala ka ng bahay. Hindi ko naman matitiis yun, Mami, na iwan ka lang mag-isa. Wala akong bahay. Wala akong lahat. Siguro, ito na yung karma ko sa sama ng ugali ko noon na sobrang napagmataas. Kaya tanggap ko naman yun. Ito na nga. Mami, wag po kayo mag-alala. Pwede naman namin kayo ipagamot eh. Magpapa-therapy po tayo. Salamat. Ako, Mami, tandaan mo, walang anak na makakatiis na makitang ganyan yung nanay niya. Talaga. Pasensya niyo na ako. Sorry, babe. O, paano ba yan? Mami, kailangan nyo na po muna sigurong kumain tsaka bibihisan po namin kayo ng maayos at bukas na bukas po ipapatherapy namin kayo. Salamat ha. Nakakahiyaman. Huwag po kayong Salamat mahiya. talaga. Siya, sige po, maupo muna kayo dyan. Magpapaluto lang ako ng pagkain.